Isang partikular na samyo ang nagbigay buhay sa umaga ni Daniel, ang pinaghalong amoy ng bagong salong kape at ng sinangag na niluluto ng 9 na taong gulang niyang anak na si Aya. Nakatayo ang bata sa isang maliit na bangko para maabot ang kalansuot, ang paborito nitong apron na may larawan ng pusa at maingat na hinahalo ang kanin. Bahagyang sunog ang ilang butil ng bawang, ngunit para kay Daniel, perpekto iyon. Dahan-dahan lang aking chef, sabi niya habang papalapit at marahang hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Baka matalo mo pa si Daddy sa pagluluto. Ngumiti si Aya, hindi inaalis ang tingin sa kawali. Siyempre Daddy, para maging masarap ang breakfast mo sa big day mo. Big day nga. Napangiti si Daniel habang sumasandal sa pader ng kanilang kusina. Ang liwanag ng umaga ay dumadampi sa malinis nilang countertop, sa mga nakadisplay na drawing ni Aya sa ref, at sa katahimikan ng isang buhay na 5 taon niyang pinaghirapan. Sa loob ng kanyang lumang leather na briefcase na nakapatong sa mesa, ang nag-iisang pamana mula sa kanyang amang si Carlos ay naroon ang isang pirasong papel na nagkakahalaga ng ₱250 milion, ₱500 milyong. Isang tseke mula sa pagbenta ng kanyang software company, ang Innovate Solutions, na sinimulan niya sa isang maliit at inuupahang kwarto sa Quezon City gamit ang isang segundamanong laptop at walang katapusang pangarap. Ready na po ang pagkain. Masayang anunsyo ni Aya habang maingat na inilalagay ang sinangag sa 2 plato. Ang galing naman ng baby ko, puri ni Daniel habang umuupo sila para kumain. Pagkatapos nito, ihahatid kita sa school, tapos didiretso si Daddy sa bangko. Sa bangko, boring doon Daddy, sabi ni Aya habang ngumunguya. Tumawa si Daniel, kung alam lang ng anak niya. Hindi ito ordinaryong araw sa bangko. Ito ang araw na tatatakan ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang mga gabing walang tulog, ang mga pagtanggi mula sa mga kliyenteng tumingin sa kanya at nakakita ng isang simpleng lalaki mula sa tondo at hindi isang henyo sa teknolohiya. Ito ang araw na magpapatunay na tama ang kanyang naging desisyon na iwan ang isang stabiling trabaho para itayo ang sarili niyang kumpanya. Pagkahatid niya kay Aya sa eskwelahan, bumalik saglit si Daniel sa kanilang bahay. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Suot niya ang isang simpleng long-sleeved polo at slacks. Hindi magarbo pero malinis at disente. Kinuha niya ang briefcase ng kanyang ama. Magaspang na ang balat nito, may mga gasgas sa gilid at ang hawakan ay nagpapakita ng edad at hirap na pinagdaanan. Ito ang laging dala ng kanyang ama sa araw-araw na trabaho nito bilang isang construction foreman sa loob ng halos 40 taon. Naalala niya ang sinabi nito noong ibinigay ito sa kanya. Anak, ang laman ng briefcase na ito ay hindi pera. Ang laman nito ay dignidad. Huwag mong hahayaang tapakan ng kahit sino ang dignidad mo. Humugot siya ng malalim na hininga at lumabas ng bahay. Ang biyahe papuntang Bonifacio Global City ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa pamilyar na katahimikan ng kanilang subdivision, unti-unting napalitan ito ng mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal, mga mamahaling sasakyan at mga taong naglalakad na may tindig ng kapangyarihan at yaman. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa basement parking ng First Heritage Bank Tower. Pagpasok niya sa lobby ng bangko, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ng nakakasilaw na kintab ng marmol na sahig. Ang amoy ng lugar ay tila pinaghalong mamahaling pabango at bagong imprentang pera. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ugong ng mga computer at ang tunog ng mga keyboard. May isang security camera sa sulok na kumikindat, tila isang matang nagmamasid sa lahat. Oras sa display 12:15 ng hapon. May 3 teller at 5 bakanteng lamesa para sa mga kliyente. Isang babae ang nakaupo sa counter 3 sa ilalim ng karatulang branch manager.
Nasa mga 40 anyos ito, balingkinitan ang katawan at nakasuot ng isang formal na corporate attire. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong bun at ang kanyang mukha ay merong isang seryosong ekspresyon. Sa kanyang nameplate, Karen Branch Manager. May kumpiyansa sa bawat hakbang ni Daniel papalapit sa counter. Inilabas niya ang tseke mula sa kanyang bulsa kasama ang kanyang lisensya. Ito na yon. Good afternoon. Bati niya ng may magalang na ngiti. Gusto ko sanang ideposito itong tseke. Inilatag niya ang tseke sa makintab na counter. 500 milyong piso na kapangalan kay Daniel Reyes, pinirmahan ng CFO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Tiningnan ni Karen ang tseke. Saglit na nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Daniel. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang simpleng sapatos, sa kanyang pantalon, sa kanyang polo, hanggang sa kanyang morenong balat, at sa lumang briefcase na hawak niya. At doon may nagbago. Isang halos hindi mahahalata, ngunit napakalinaw na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang pagtaas ng kilay na halos hindi gumalaw. Isang bahagyang pag-igting ng kanyang mga labi. Ito ay isang tingin na kilalang-kilala ni Daniel, isang tingin na nakita na niya sa buong buhay niya. Ang tingin na nagsasabing, hindi ito para sa'yo. Ang tingin na nagsasabing, ang mga taong tulad mo ay hindi humahawak ng ganitong klaseng pera. Ang tingin na nagsasabing, alam ko kung anong klase ka. Naramdaman ni Daniel ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagod sa paulit-ulit na pangangailangang patunayan ang sarili bago pa man magsalita. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha at ang kanyang boses. May problema po ba? Tanong niya. Isang profesional ngunit walang kabuhay-buhay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Karen. Can I see some identification, sir? Nagsimula na. Inabot ni Daniel ang kanyang driver's license. Tinitigan ito ni Karen, itinipa ang mga detalye. Sa kanyang computer, saglit na tumigil at muling nagtipa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagtingin sa screen at sa mukha ni Daniel. Nagkukumpara, nagdududa. May isa pa po ba kayong form of ID? Tanong niya ulit, hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. Napabuntong hininga si Daniel sa isip niya, pero kumuha siya ng isa pang ID mula sa kanyang pitaka, isang UMID card. Kinuha ito ni Karen at pinag-aralan ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. This is a very large amount. Sabi ni Karen, ang bawat salita ay may bahid ng pagmamataas. Ang paggamit niya ng sir ay tila hindi paggalang, kundi isang paraan para maglagay ng distansya. Standard procedure lang po to verify the source of funds. Kailangan ko rin po ng business documentation. Para sa isang deposito, tanong ni Daniel, hindi na napigilan ang bahagyang pagtaas ng kanyang boses. Oo, sir. Kailangan naming protektahan ang bangko laban sa fraud. Sagot ni Karen na may diin sa salitang fraud. Sumikip ang panga ni Daniel. Sa halip na makipagtalo, binuksan niya ang luma niyang briefcase. Inilabas niya ang kanyang business card, Daniel Reyes President and Founder, Innovate Solutions. Inilabas niya ang press release mula sa kumpanyang bumili sa kanya. Inilabas niya ang mga papeles ng pagkakarehistro ng kanyang kumpanya. Inilapag niya lahat sa counter. Halos hindi ito tiningnan ni Karen. Bank statements, tax returns for the past 5 years. Sunod-sunod niyang tanong. Nasa briefcase ko lahat yan. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay nananatiling pantay, ngunit may matalas na tono na ngayon. Ano pa ang gusto mong makita? Ang birth certificate ko? O gusto mo lang talagang patagalin ito para sa ibang dahilan? Ang pekeng ngiti ni Karen ay naglaho at napalitan ng tigas sa kanyang mukha. Sir, I don't appreciate your tone. Sinusunod ko lang ang protocol. At hindi ko naman gusto ang paraan ng pagtrato mo sa akin na para bang ako'y isang kriminal dahil lang gusto kong magdeposito ng perang pinaghirapan ko. Ganti ni Daniel.
Katahimikan. Ang buong bangko ay tila huminto sa paghinga. Ang ilang kliyente sa likuran niya ay nagsisimula ng magtinginan at magbulungan. Sa sandaling iyon, gumawa ng desisyon si Karen. Kinuha niya ang kanyang telepono sa gilid ng kanyang lamesa. Itinapat niya ang receiver sa kanyang tenga habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Daniel, isang tingin na puno ng hamon at panuno. "Security," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malinaw at sapat na malakas para marinig ng lahat sa lobby. "Pakipuntahan ang counter 3, please." Ilang sandali lang isang security guard na nasa mga 50 anyos na ang edad, si Mang Tomas, ang lumapit sa counter 3. Hindi siya nagpakita ng anumang pagbabanta. Walang kamay na nakahawak sa kanyang batuta. Ngunit ang kanyang presensya lamang, ang kanyang uniforme, ang kanyang seryosong mukha, at ang paraan ng kanyang pagtayo ay sapat ng sandata. Ang paglapit niya ay isang malinaw na mensahe para sa lahat ng nakakakita. Mayroong problema at si Daniel ang problema. "Okay lang po ba rito, Ma'am Karen?" Tanong ng gwardiya. Ang boses ay magalang ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Daniel. "May kliyente lang tayong kailangang i-verify." "Tomas," sagot ni Karen, ang bawat salita ay pinalamig ng awtoridad. "Pakisamahan mo lang siya habang may ginagawa akong ilang tawag." Samahan siya. Ang mga salitang yon ay tumusok sa pandinig ni Daniel, hindi antabayanan kundi samahan, na para bang siya ay isang bilanggo, na para bang anumang oras ay tatakas siya. Ang mga bulungan mula sa mga taong nakapila sa likuran niya ay lumakas. Ang ilan ay umatras, nagbibigay ng espasyo na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Pakiramdam ni Daniel ay lumiit siya, na ang malawak na lobby ng bangko ay naging isang maliit na selda kung saan siya ang sentro ng atensyon. Sa kabila ng panghihiya, pinanatili ni Daniel ang kanyang tindig. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang pantalon, sinisiguradong nakikita ng lahat ang kanyang bawat galaw, at ipinatong ito sa counter na kataob. Napansin ito ni Karen. "Sir, ano pong ginagawa ninyo? Bawal mag-record dito ng walang pahintulot. Ang Pilipinas ay isang one-party consent state." Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay naging yelo kalmado, ngunit napakatalim. "Hindi ko kailangan ng pahintulot mo, at hindi ako aalis dito hanggat hindi na ideposito ang tseke na ito o hanggat hindi mo ako binibigyan ng isang nakasulat na paliwanag kung bakit ka tumatanggi." Namyula ang mukha ni Karen. Hindi siya sanay na sinasagot. Hindi siya sanay na ang isang taong tulad niya ay alam ang kanyang mga karapatan. "Sir, kailangan kong asikasuhin ang ibang mga kliyente. Pwede bang tumabi ka muna?" "Hindi," mariing sabi ni Daniel. Ang isang salitang iyon ay tila isinabit sa hangin, simple, direkta at pinal. "Anong sabi mo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Karen. Ang sabi ko, hindi. Hindi ako tatabi. Hindi ako aalis sa counter na ito. Ipoproseso mo ang deposito ko o ipapaliwanag mo kung bakit tinatanggihan mo ang isang lehitimong transaksyon. Dito na tuluyang nawala ang pagkukunwari ni Karen. Tumayo siya ng tuwid at ang kanyang boses ay itinaas niya sapat na para marinig sa buong sulok ng bangko. "Sir, ang tseke na ito ay mukhang peke. Hindi ko ito maaring iproseso hanggat hindi ko nabe-verify ang pinagmulan nito." "Kung ganon, tawagan mo ang Premier Logistics. Heto ang direktang linya ng CFO nila," sabi ni Daniel habang itinutulak ang isang business card sa ibabaw ng counter. Hindi ito kinuha ni Karen. Sa halip, ang kinuha niya ay ang tseke. Hinawakan niya ito gamit ang dulo ng kanyang dalawang daliri, na para bang ito ay isang maruming basahan, na para bang ang paghawak dito ay magdudulot sa kanya ng impeksyon mula sa anumang sakit na iniisip niyang dala ni Daniel. "Saan mo nakuha to?" tanong niya. Ang tanong ay hindi, paano mo ito kinita o sino ang nagbigay sa'yo, kundi saan mo nakuha. Isang tanong na para sa isang magnanakaw.
Kinita ko yan mula sa pagbenta ng kumpanya ko. Sagot ni Daniel, ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Anong kumpanya? Tanong ni Karen na may halong pangungutya. Innovate Solutions, Logistics AI. 23 empleyado, 5 taon sa industriya, 40% paglago sa kita bawat taon. Isa-isang binigkas ni Daniel ang mga katotohanan na parang isang abogadong naglalahad ng ebidensya. Dahil iyon na ang nangyayari ngayon, isang paglilitis kung saan ang mga kliyente sa bangko ang mga hurado. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Karen. Tila hindi siya naniniwala sa kahit anong salitang lumalabas sa bibig ni Daniel. Tatawagan ko ang fraud department namin, sabi niya at tinalikuran si Daniel. Ngunit sinadya niyang lakasan ang kanyang boses, tinitiyak na ang bawat salita ay maririnig at magmamarka. Hello, heto, may kliyente ako. May dalang tseke. Kalahating bilyon ang halaga. Pero parang hindi tugma. Oo, kahina-hinala. Pakiran ng verification. Hindi tugma sa ano? Sa kanyang damit, sa kanyang lumang briefcase, sa kulay ng kanyang balat. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Karen ang telepono. Humarap siyang muli kay Daniel at sa kanyang mukha ay mayroong isang ngiti ng tagumpay. Sir, na-inform ako na kailangan namin ng karagdagang dokumentasyon bago maiproseso ito. Kaya kailangan ko pong hilingin sa iyo na... Anong dokumentasyon, putol ni Daniel? Naibigay ko na lahat ng legal na kinakailangan. Gusto mo bang tingnan ang laman ng briefcase ko? O gusto mo lang talagang ipagpatuloy ang paggawa ng issue tungkol sa ibang bagay? Ang mukha ni Karen ay tumigas na parang bato. Ito na ang sukdulan. Ang paghamon ni Daniel sa kanyang awtoridad sa harap ng lahat ay ang huling gatong na sumindi sa kanyang galit. Tapos na tayo dito, sabi niya sa isang mababang nagbabantang boses. Kinuha niya ang tseke mula sa counter. Tinitigan niya si Daniel ng diretso sa mata at pagkatapos sa isang kilos na dahan-dahan at sinadya pinunit niya ito sa gitna. Isang marahas na tunog ng papel na ginigilit ang pumunit sa katahimikan ng bangko. Ang tunog ay tila mas malakas kaysa sa isang putok ng baril. May isang taong napasinghap sa likuran ni Daniel, ngunit hindi pa tapos si Karen. Kinuha niya ang 2 piraso, pinagpatong ang mga ito at muli itong pinunit. 4 na piraso na ngayon. 4 na piraso ng 5 taon ng pangarap at sakripisyo. May isang babaeng sumigaw ng Diyos ko, ngunit walang sino man ang gumalaw para pigilan siya. Walang sino man ang nagsalita. Nilukot ni Karen ang 4 na piraso ng papel. Lumakad siya paikot sa counter, tumayo sa harap ni Daniel na tila isang hukom na maglalapat ng parusa. At sa huling kilos ng sukdulang panghihiya, ibinato niya ang mga lukot na papel sa dibdib ni Daniel. Ang mga piraso ng papel ay parang mga sawimpalad na dahon na bumagsak sa kanyang sapatos, sa kanyang briefcase, ang briefcase ng kanyang ama, at sa dignidad na dala niya pagpasok sa bangkong iyon. Peke ang tsekeng yan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Karen. At ikaw, sir, ay sumusubok na gumawa ng panloloko. Security, ilabas ang lalaking yan sa bangko ko. Tatawag ako ng pulis. Hindi gumalaw si Daniel. Hindi siya yumuko para pulutin ang mga piraso ng kanyang kinabukasan. Nanatili siyang nakatayo matatag habang 12 pares ng mata ang nakatitig sa kanya. Si Mang Tomas ay hindi malaman ang gagawin at si Karen sa kanyang mukha ay may isang ngiti ng kasiyahan. Ito ang sandali ng desisyon, manahimik at hayaan siyang manalo o... Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para magpakita ng pagkatalo, kundi para kunin ang ebidensya. Pinulot niya ang 4 na piraso ng papel isa-isa at maingat na inilagay sa loob ng isang sobre mula sa kanyang briefcase. Tumayo siyang muli at tumingin ng diretso kay Karen. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nakamamatay. Ano ang buo mong pangalan? Karen Villanueva, branch manager.
Mayabang niyang sagot, at kailangan mo nang umalis bago kita ipaaresto. Salamat, Miss Villanueva, sabi ni Daniel. Kinuha niya ang kanyang telepono, kumuha ng litrato ng kanyang nameplate, ng mga piraso ng tseke, sa loob ng sobre, at ng timestamp sa security camera. At sa eksaktong sandaling iyon ang salaming pinto ng bangko ay bumukas, nang walang tunog. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, matangkad na kasuot ng isang mamahaling suit, at may tindig ng isang taong sanay, mag-utos ang pumasok. Siya si Richard, ang Regional Vice President. Pumasok siya sa isang eksena ng kaguluhan, mga kliyenteng hindi gumagalaw, isang gwardiyang litong-lito mga piraso ng papel na nakakalat, at ang kanyang branch manager na namumula ang muka at nakaturo kay Daniel. Sinabi ko lumabas ka na bago ako tumawag ng pulis. Sigaw ni Karen. Ang unang instinct ni Richard ay suportahan ang kanyang manager. Ngunit may pumigil sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harap ng counter. May pamilyar sa tindig nito, hindi agresibo, hindi rin nagtatanggol, kundi isang presensyang tila nagsasabing karapatan niyang maparoon. Lumapit si Richard. Nakita niya ang mukha ng lalaki at ang dugo sa kanyang katawan ay tila biglang naging yelo. O hindi. Bulong niya sa sarili, hindi maaari. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay puno ng pagkabigla at isang takot na hindi maitago. Ang isang salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpatigil sa buong mundo ni Karen. Mr. Daniel, sir. Ang salitang sir na binitiwan ni Richard ay nanatiling nakabitin sa ere, isang salitang puno ng bigat at paggalang, na lubos na kabaligtaran sa mapanuyang sir na paulit-ulit na ginamit ni Karen. Ang mukha ng branch manager ay namutla, ang kayabangan ay biglang naglaho at napalitan ng pagkalito at takot. Paano? Paano naging sir ang isang lalaking mukhang magnanakaw lang? Kanina agad na kumilos si Richard. Ang kanyang isip ay tumatakbo kung paano ko kontrolin ang pinsala. Mr. Daniel, ako po ang Regional VP Richard. Mag-usap po tayo sa opisina ko. Ayusin po natin ito. Sabi niya, ang boses ay pilit na pinapakalma habang ang mga mata ay pasimpleng tinitingnan ang mga kliyenteng nakamasid pa rin. Ngunit umiling si Daniel. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa humuhupa. Hindi, Mr. Richard. Dito tayo mag-uusap. Dito kung saan sinira ng manager ninyo ang ari-arian ko. Dito kung saan niya ako tinawag na manloloko. Dito kung saan narinig ng lahat. Sa sandaling iyon, isang matandang babae mula sa pila si Ginang, Gloria, na kanina patahimik na nagmamasid ang humakbang pasulong. Nakasuot siya ng eleganteng bestida at alahas at may tindig ng isang taong matagal ng kliyente ng bangko. May punto ang Ginoo, sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa mga bulungan. Ako po si Gloria de Leon. 30 taon na akong kliyente ng bangkong ito. Nakita ko ang lahat. Ang lalaking ito ay hindi gumawa ng kahit anong masama. Ang manager ninyo ang nagpakita ng hindi magandang asal. Ang testimonya ni Ginang Gloria ay tila isang malakas na sampal kay Richard. Ngayon, hindi na lang ito salita, laban sa salita. Mayroon ng isang respetadong saksi. Salamat po, ma'am, sabi ni Daniel, bahagyang tumango kay Ginang Gloria. Pagkatapos ay muli siyang bumaling kay Richard. Hindi ko kailangan ng pribadong pag-uusap. Ang kailangan ko ay ang pananagutan ninyo. Kinuha niya ang kanyang briefcase at ang sobrang naglalaman ng mga piraso ng kanyang tseke. Walang lingon-likod, tinalikuran niya ang gulo at naglakad palabas ng bangko. Bawat hakbang ay mabigat dala-dala, ang bigat ng panghihiya na sumira sa dapat sanay araw ng kanyang tagumpay. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan sa basement, isinara niya ang pinto at sumandal ng mariin sa upuan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay isang malaking kaibahan sa ingay ng kanyang isipan. Ang mga salita ni Karen ang tunog ng papel
na pinupunit ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Lahat ay umuulit-ulit sa kanyang utak na parang sirang plaka. Hinawakan niya ang manibela, nang napakahigpit ang kanyang mga ugat, ay lumitaw sa galit. Hindi luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang biyahe pauwi ay malabo. Ang mga gusali ng BGC na kanina'y simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay tila mga higanting nangungutya sa kanya. Pagdating niya sa bahay, ang plano niya ay dahan-dahang pumasok magkulong sa kanyang opisina at doon ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nandoon ang kanyang asawang si Michelle, nakangiti, may dalang isang maliit na cake. Surprise, isang maliit na celebration para sa pinakamagaling na CEO sa buong mundo. Masaya niyang bati. Nawala ang nangiti ni Michelle nang makita ang itsura ng kanyang asawa. Ang pagod, ang galit, ang sakit sa mga mata ni Daniel. Dan, anong nangyari? Hindi ba natuloy? May problema ba sa tseke? Sinubukan ni Daniel na ngumiti, ngunit bigo siya. Okay lang, Michelle. May kaunting aberya lang. Aberya, Daniel, kilala kita. Anong nangyari? Sa likuran ni Michelle, lumabas mula sa kusina ang kanyang ama, si Mang Carlos, na may hawak na tasa ng kape. Oh, andyan ka na pala, anak. Kumusta ang pagdeposito mo sa kayamanan mo? Biro nito. Hindi na kayang itago ni Daniel. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Pinunit po niya pa. Pinunit ng manager ang tseke. Ano ba pa? Sabay na sigaw ni Michelle at Mang Carlos. Dinala sila ni Daniel sa sala at doon isinalaysay niya ang lahat. Habang nagkukwento siya, ang mukha ni Michelle ay unti-unting napuno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Diyos ko, Daniel, pinahiya ka nila sa harap ng maraming tao. Tinawag kang manloloko. Umiiyak na, sabi ni Michelle. Paano na tayo? Paano kung kasuhan ka nila? Paano ang pamilya natin? Si Aya, subalit iba ang reaksyon ni Mang Carlos. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng awa, kundi ng tumitinding galit. Isang galit na nakatuon, hindi sa bangko, kundi sa sarili niyang anak. At anong ginawa mo? Matigas na tanong nito. Umalis ka na lang. Hindi mo hinanap yung VP. Hindi ka nakipag-ayos. Pawala nang dapat ayusin. Binastos nila ako. Sagot ni Daniel. Binastos, anak, ganyan talaga ang mundo para sa mga taong tulad natin. Tumaas ang boses ni Mang Carlos. Malalaking tao yan. Mga pating sa dagat at ikaw isda ka lang. Anong inaasahan mo? Na ilalatag nila ang pulang carpet para sa'yo dahil lang may dala kang malaking tseke. Hindi po ganoon pa. Ang hinihingi ko lang ay respeto. Giit ni Daniel. Dito na sumabog si Mang Carlos. Ang kanyang galit ay hindi lang galit, ito ay takot. Isang takot na hinubog ng mga dekada ng kahirapan at pakikibaka. Respeto. Ang respeto ay para sa kanila, hindi para sa atin. Nakalimutan mo na ba kung saan ka galing, Daniel? Sa tondo ka lumaki, hindi sa Forbes Park. Natuto tayong mabuhay sa pagyuko, sa pag-iwas sa gulo. Yan ang nagpalaki sa'yo, ang nagpaaral sa'yo ang pagyuko. Ang bawat salita ni Mang Carlos ay parang isang suntok sa sikmura ni Daniel. Kaya ngayon itapon mo yang pride mo. Bumalik ka doon. Bukas hanapin mo yung Richard. Magmakaawa ka kung kinakailangan. Humingi ka ng tawad kahit hindi mo kasalanan. Iligtas mo ang pinaghirapan mo. Hindi, Mom. Mariing sagot ni Daniel habang nakatayo at hinarap ang kanyang ama. Ang pagod at sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi na po ako yuyuko pa. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito. Sa buong kabahayan nagpatigil sa mga hikbi ni Michelle. Lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko, ay para hindi na kailangang yumuko ni Aya balang araw. Para hindi na niya maranasan ang naranasan ko kanina. Kung yuyuko ako ngayon pa, kung hahayaan kong tapakan nila ang dignidad ko,
para ko na ring sinabi sa kanila na tama sila, na ang isang tulad ko na galing sa tondo ay hindi karapat-dapat sa perang pinaghirapan niya. Tumingin siya sa kanyang ama, mata sa mata. Sawa na po akong yumuko. Pa, sawa na ako. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang sala. Si Mang Carlos ay natigilan walang masabi sa harap ng tapang ng kanyang anak. Si Michelle ay napatingin lang sa kanyang asawa, nakikita ang isang Daniel na hindi niya pa nakikita dati. Umakyat si Daniel sa kanilang kwarto at iniwan silang dalawa sa katahimikan. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang sakit ng panghihiya sa bangko ay nadagdagan pa ng sakit mula sa pagtatalo nila ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban na ito. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mr. Daniel Reyes, I'm Elena Martinez, an investigative journalist from the Philippine Chronicle. A source told me about what happened at First Heritage Bank today. If you are willing to talk, I am willing to listen. Your story deserves to be heard. Tinitigan ni Daniel ang mensahe sa screen. Ito ay isang sangandaan, isang pinto na maaaring magbukas sa mas malaking gulo o sa hustisya. Ang payo ng kanyang ama na yumuko ay umalingaw-ngaw sa isang tenga habang ang sigaw para sa dignidad ay umuugong sa kabila. Ang kanyang daliri ay nanatiling nakatapat sa screen, ilang milimetro lang ang layo sa reply button. Ang desisyong gagawin niya sa susunod na mga segundo ay hindi lang huhubog sa kanyang kinabukasan, kundi susubok din sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Kinabukasan minaneho ni Daniel ang kanyang sasakyan papunta sa isang lumang gusali sa distrito ng Ermita. Ang lugar ay malayo sa artificial na kintab ng BGC. Dito ang mga pader ay may kwento at ang hangin ay may bigat ng kasaysayan. Pumasok siya sa opisina ni Attorney Francisco Kiko Laurel, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama mula pa sa kanilang kabataan sa Tondo. Ang law office ni Attorney Kiko ay hindi moderno, amoy luma, ngunit mamahaling libro at matibay na kahoy na naraang sumalubong kay Daniel. Ang mga pader ay puno ng mga estanteng umaabot hanggang kisame, siksik sa mga makakapal na aklat ng batas na tila mga bantayog ng libu-libong laban na naipanalo at natalo. Si Attorney Kiko, isang lalaking may kulay pilak ng buhok, ngunit may mga matang matalas pa rin, ay nakaupo sa likod ng isang malaking lamesa. Daniel Iho. Bati niya ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Nabasa ko ang mensahe mo at nakita ko na rin ang pangalan mo sa balita kaninang umaga. Umupo ka. Ikinuwento ni Daniel ang lahat, bawat detalye, bawat salita, bawat tingin na ipinukol sa kanya. Habang nagsasalita siya, si Attorney Kiko ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Nang matapos si Daniel, huminga ng malalim ang abogado. Ito ay laban ng isang langgam at ng isang elepante, sabi ni Attorney Kiko. Hindi lang si Karen Villanueva ang kalaban mo, Daniel. Ang kalaban mo ay isang institusyon na mayroong hindi mauubos na pondo para sa mga pinakamagagaling na abogado. Sisirain ka nila. Bubusisiin nila ang buong buhay mo mula sa pagkabata hanggang ngayon para lang makahanap ng butas. Handa ka ba talaga rito? Tumingin si Daniel sa labas ng bintana sa magulong tanawin ng ermita. Naalala niya ang sigaw ng kanyang ama, ang mga luha ng kanyang asawa. Hindi ko po alam kung handa ako, Tito Kiko. Pero alam kong hindi ko kayang manahimik na lang. Tumango si Attorney. Kiko, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyan ang sagot na gusto kong marinig. Iyan ang sagot ng isang tunay na anak ni Carlos. Kinuha niya ang isang ballpen at isang blankong legal pad. Kung ganoon, simulan na natin ang laban. Gaya ng sinabi ng abogado, mabilis kumalat ang kwento. Ang artikulo ni Elena Martinez ay lumabas sa online edition ng Philippine Chronicle kinahapunan. Ang headline,
Isang pinunit na tseke, isang sinirang dignidad. Ang kwento ni Daniel Reyes sa loob ng First Heritage Bank. Ang artikulo ay sumabog na parang bomba. Sa loob lang ng ilang oras nag-trending ito sa social media. Libo-libo ang shares, daan-daang libo ang reaksyon. Ang comment section ay naging isang pader ng suporta at galit. Nakakagalit, justice for Mr. Reyes. This is what happens when you judge people by their appearance. Nakakaya, First Heritage Bank. I'm closing my account tomorrow, cancel FHB. Ngunit meron ding mga komento ng pagdududa, mga boses na tila pamilyar sa pandinig ni Daniel. Baka naman mayabang kasi siya nung pumasok. May mga ganyang biglang yaman. There are two sides to every story. Hintayin natin ang panig ng bangko. Hindi na naghintay pa ang bangko. Bago matapos ang araw, naglabas sila ng opisyal na pahayag sa kanilang Facebook page. Ang mga salita ay maingat na pinili, malamig at walang emosyon. Ang First Heritage Bank ay lubos na binibigyang halaga ang lahat ng aming mga kliyente. Ang insidente noong Marso 14 ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang masusing internal investigation. Ang aming empleyado ay sumusunod lamang sa mahigpit na protocol ng bangko upang protektahan ang lahat ng aming mga depositor laban sa fraud. Si Miss Karen Villanueva ay pansamantalang inilagay sa administrative leave habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tinitiyak namin sa publiko na kami ay nananatiling tapat sa aming misyon na magbigay ng patas at magalang na serbisyo sa lahat anuman ang kanilang estado sa buhay. Walang paghingi ng tawad, walang pag-ako sa pagkakamali. Ang mas masakit pa, pinalabas nila na si Karen ay isang bayaning sumusunod lang sa patakaran at si Daniel sa paraang hindi direkta, ang fraud na sinusubukan nitong pigilan. Mga demonyo! Bulong ni Daniel habang binabasa ang pahayag sa kanyang laptop. Gabi na. Si Michelle ay tahimik na naghahanda ng hapunan, ang bawat galaw ay mabigat. Si Mang Carlos ay hindi lumabas ng kanyang kwarto mula pa kanina. Ang tensyon sa loob ng bahay ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Habang kumakain sila sa katahimikan, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello. Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging isang mahinang tunog ng paghinga na tila sinadyang iparinig. Sino to? Tanong ulit ni Daniel. Isang magaspang at hindi pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita. Ang mga salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Reyes, huwag mo nang ituloy yung ginagawa mo. Masyado kang nagpapapansin. Tumahimik ka na lang kung ayaw mong masaktan. Bago pa makasagot si Daniel, ibinaba na ang tawag. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Michelle na nakatingin din sa kanya, ang muka ay puno ng takot. Sino yon, Dan? Wala. Wrong number lang. Pagsisinungaling niya. Ngunit hindi kayang magsinungaling ng kanyang mga mata. Kinagabihan hindi makatulog si Daniel. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang boses sa telepono. Ang galit niya ay unti-unting nahahaluan ng takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Michelle at Aya. Tama kaya ang kanyang ama? Dapat na ba siyang yumuko? Kinabukasan, tumawag siya sa nag-iisang taong naiisip niyang makakaintindi, ang kanyang matalik na kaibigan at kumpare, si Eric. Si Eric ay isang matagumpay na negosyante, bihasa sa mundo ng korporasyon at may malawak na koneksyon. Nagkita sila sa isang bar sa Rockwell. Pare, walang hiya sila. Bungad ni Eric matapos marinig ang buong kwento. Ang galit sa mukha nito ay tila totoo. Grabe ang ginawa sa'yo. Hindi yan pwede. Dapat idemanda mo talaga yan. Gumaan ang pakiramdam ni Daniel. Sa wakas, isang kakampi. Isang taong nakakaintindi. Pero pare, nakakatanggap na ako ng mga pagbabanta at pag-amin ni Daniel. Expected yan. Sabi ni Eric sabay inom sa kanyang baso ng whiskey. Ganyan sila maglaro. Intimidation. Pero wag kang mag-alala. Sumandal ito
at tumingin ng diretso kay Daniel. Nandito ako. Sasamahan kita sa laban na to. Inilapit ni Eric ang kanyang upuan ng boses ay bumaba na parang may ibinubulong na sikreto. May mga kilala ako dyan sa FHB. Hindi sa branch kundi sa taas sa head office. Kakausapin ko sila. Gagamitin natin ang mga koneksyon ko. Hindi pwedeng hindi sila managot dito. Isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa dibdib ni Daniel. Ang pag-asa ay muling sumibol. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang isang matalik na kaibigan, isang makapangyarihang kakampi sa kanyang tabi. Salamat pare. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yan para sa akin. Tinapik ni Eric ang kanyang balikat. Ano ka ba, magkumpare tayo? Relax ka lang. Aayusin natin to. Magagawa natin to ng paraan. Umuwi si Daniel ng gabing iyon na may bagong lakas. Ang pangako ni Eric ay naging isang kalasaglaban sa kanyang mga takot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang may pag-asa siyang manalo sa laban na ito. Hindi niya alam ang pangako palang iyon, ang magiging pinakamasakit na patibong sa lahat. Lumipas ang isang linggo. Ang ingay sa social media ay unti-unti nang humupa, napalitan ng ibang mga trending na issue. Ngunit para kay Daniel, ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Araw-araw, may mga pagpupulong siya. Kasama si Attorney Kiko, naghahanda ng mga papeles at pinag-aaralan ang bawat posibleng anggulo ng kaso. Sa kabila nito, ang bigat ng pag-aalinlangan ay laging naroroon, isang aninong bumubuntot sa kanya. Isang hapon, habang abala siya, sa pagrepaso ng mga dokumento sa kanyang home office, tumawag si Eric. Ang boses nito sa kabilang linya ay masigla at puno ng pananabik. Pare, may magandang balita ako sa'yo, sabi ni Eric. Nagbunga ang mga pag-uusap ko. Gusto nilang makipag-areglo. Magkita tayo ngayon na. Sa dati nating lugar sa The Fort. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ito na ba yon? Ang simula ng katapusan, ang pag-ako ng bangko sa kanilang pagkakamali. Pagdating ni Daniel sa high-end na coffee shop, naroon na si Eric nakaupo sa isang komportableng silya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay kumikinang. Sa kanyang mukha ay mayroong isang nangiti ng isang taong nanalo sa isang negosasyon. Umupo ka pare, sabi ni Eric, habang tinatawag ang waiter. Ako nang bahala sa kape mo. Mayroon kang dapat marinig. Nang makaupo si Daniel, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Eric. Inilabas nito ang isang makintab na folder at inilapag sa mesa. Kinausap ko ang mga Big Boss Dan. Panimula niya ang boses ay may halong pagmamalaki. Mahirap, pero napapayag ko sila. Handa ang First Heritage Bank na ibigay ulit sa iyo ang buong halaga ng tseke mo. 500 milyon. At hindi lang yan. Binuksan niya ang folder at itinulak ito papunta kay Daniel. Sa loob ay isang draft ng isang kasunduan. Magbibigay sila ng karagdagang 10 milyong piso. 10 milyon pare. Bilang danyo sa lahat ng abala at kahihiyang dinulot sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan itong kasunduan, iurong ang kaso, at manahimik na. Tinitigan ni Daniel ang mga numero sa papel. 500 at 10 milyong piso. Isang halagang babago sa buhay ng kahit sino. Isang halagang magagarantiya sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang madaling paraan para tapusin ang lahat ng ito. Ngunit may isang bagay na mali. Manahimik, tanong ni Daniel habang inaangat ang kanyang tingin mula sa papel. Ano ang ibig sabihin ng manahimik? Isang standard non-disclosure agreement. Paliwanag ni Eric na tila ba isa lang itong maliit na detalye. Hindi mo na pwedeng pag-usapan ang nangyari. I-delete mo ang lahat ng social media posts mo tungkol dito. Hindi ka na magsasalita sa media. Tapos na ang issue. Lahat tayo masaya. Hindi makapaniwala si Daniel sa kanyang naririnig. Masaya, Eric, gusto nilang bayaran ang katahimikan ko. Paano si Karen?
Paano ang sistema nila? Paano ang ibang mga taong posibleng nakaranas din ng ganito? Nawala ang nangiti sa mukha ni Eric. Napalitan ito ng iritasyon. Dan, huwag ka nang maging idealistiko. Ito na ang pinakamagandang alok na makukuha mo. Isipin mo 10 milyon. Pambili mo na yan ng bagong bahay at kotse. Pwede ka nang mag-retire ng maaga. Hindi tungkol sa pera to, Eric. Mariing sabi ni Daniel. Tungkol ito sa tama at mali. Tama at mali. Tumawa si Eric, isang tawang walang kagalakan. Pare sa mundo natin ang tama ay nasa panig ng kung sino ang may pera at kapangyarihan. Pinaghirapan kong makuha ang alok na to para sa'yo, tinulungan kita. At ngayon, sasabihin mo sa akin na tatanggihan mo. Doon napansin ni Daniel ang pagbabago. Hindi na ito ang kanyang kumparer na nangakong tutulong. Ang kaharap niya ngayon ay isang broker, isang negosyanteng nagsasara ng isang deal. Hindi ako pumapayag. Matigas na sagot ni Daniel habang isinasara ang folder at itinutulak ito pabalik kay Eric. Sumabog ang galit ni Eric. Hinampas niya ang mesa na nagpatalsik sa kape at nakaagaw ng pansin ng ibang mga customer. Ano bang problema mo? Daniel, sumusobra ka na. Ginagawa mong personal ang lahat. Negosyo lang to. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginawa ko para kausapin sila? Sinugal ko ang relasyon ko sa kanila para sa'yo. Sinugal? O baka naman inutusan kanila para kumbinsihin ako? Ganti ni Daniel ang kanyang mga hinala ay nagsisimula ng magkatotoo. Bakit dahil ba sa ginagawa mo apektado na rin ang negosyo ko? Umamin si Eric, ang kanyang boses ay puno ng pait. Oo, may mga kliyente akong konektado sa pabo. At dahil sa iskandalong ginagawa mo, nadadamay ako, nadadamay ang pamilya ko. Tinitigan ni Daniel ang kanyang kaibigan, ang taong itinuring niyang kapatid, at nakita niya ang isang estranghero. Kaya pala ganito ka na lang. Kung itulak ang areglo na to, sarili mo lang pala ang iniisip mo. Tumayo si Eric, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At ikaw, sino ang iniisip mo? Ang sarili mo lang din, ang pride mo. Hindi mo iniisip ang pamilya mo na nabubuhay sa takot dahil sa katigasan ng ulo mo. Akala mo kung sino kang bayani. Isa ka lang namang aroganteng tao na sinuwerte lang sa negosyo. Daniel, mula ka lang sa tondo. Huwag mong kalimutan yan. Huwag kang mag-ilusyon na isa ka sa kanila. Ang mga salitang yon, mula ka lang sa tondo, ay tumagos sa puso ni Daniel na parang isang kutsilyo. Ang parehong pangmamaliit na narinig niya mula kay Karen ngayon ay naririnig niya mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ang galit na kanyang pinigilan sa loob ng maraming araw ay biglang kumawala. Ang kanyang kamay na tila may sariling isip ay kinuha ang kanyang baso ng tubig na may yelo. Sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang laman nito sa mukha ni Eric. Napatigil si Eric gulat. At basang-basa ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang mamahaling buhok, pababa, sa kanyang branded na damit. Ang buong coffee shop ay natahimik na katingin sa kanilang dalawa. Tumayo si Daniel, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Tiningnan niya ang kanyang kaibigan o ang dating kaibigan. Salamat, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung sino ka talaga. Tinalikuran niya si Eric at naglakad palabas. Iniwan itong nakatayo basang-basa at napapahiya sa gitna ng coffee shop. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Daniel ang isang matinding sakit. Isang sakit na mas malala pa sa kahihiyang dinanas niya sa bangko. Dahil ang sugat na dulot ng isang kaaway ay inaasahan, ngunit ang sugat mula sa isang kaibigan ay nakamamatay. Umuwi siya ng gabing iyon na parang isang sundalong natalo sa gyera. Sinalubong siya ni Michelle at nang makita nito ang itsura ng kanyang asawa, alam na niya. Anong nangyari? Umupo si Daniel sa sofa
Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Tinalikuran na ako ni Eric. Tinalikuran na ako ng lahat. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. Siguro tama sila, Michelle. Siguro dapat na akong sumuko. Ang mga salitang, siguro dapat na akong sumuko, ay lumabas sa bibig ni Daniel na parang isang huling hininga, ang tunog ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lakas. Inaasahan niya ang iba't ibang reaksyon mula kay Michelle, siguro isang tango ng pagsang-ayon dala ng pagod at takot. Siguro isang buntong hininga ng ginhawa dahil sa wakas ay matatapos na ang kanilang pagdurusa. Ngunit ang nakuha niya ay hindi alinman sa mga iyon. Ang nakita niya ay isang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang takot na nananahan sa mga mata nito sa loob ng maraming araw ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na halos nakalimutan na ni Daniel, ang tapang. Ang parehong tapang na nakita niya noong una silang magkakilala, noong ipinaglaban siya ni Michelle sa kanyang pamilyang tutol sa isang lalaking simple at galing sa hirap. Lumuhod si Michelle sa harap ni Daniel, hinawakan ng kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang mukha at marahang inalis ang mga ito. Tinitigan niya ang kanyang asawa, mata sa mata. Hindi, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag na parang bato. Hindi ka susuko. Nagulat si Daniel. Michelle, narinig mo ba ako? Nag-iisa na lang ako. Kahit si Eric? Narinig kita, putol ni Michelle. At nakita kita. Nakita ko kung paano kanila binastos. Nakita ko kung paano kanila sinaktan. At patawarin mo ako, Dan. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi ng pagsisisi. Patawarin mo ako kung sa mga nagdaang araw ang nakita mo lang sa akin ay takot. Natakot ako, oo. Natakot ako para kay Aya, para sa atin. Pero mas natatakot ako sa posibilidad na habang buhay nating pagsisisihan kung hahayaan nating manalo sila. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay ni Daniel. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi sumusuko. Ang lalaking bumuo ng isang kumpanya mula sa wala ay hindi basta-basta tumatalikod sa laban. Oo, tinalikuran ka ni Eric. Tinalikuran ka ng mundo. Pero nandito ako. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Nandito ako, Daniel, at hindi kita iiwan. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo ng magkasama. Ang mga salita ni Michelle ay parang isang liwanag na biglang sumilay sa pinakamadilim na sulok ng pag-iisip ni Daniel. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng init ng pagmamahal at suporta na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang kakampi, ang kanyang sandigan, at sa unang pagkakataon mula noong araw na yon sa bangko, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Niyakap niya si Michelle. Nang mahigpit, ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit, galit at pagod sa yakap na yon. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa katahimikan ng kanilang sala, sa gitna ng isang digmaang tila imposible ng mapanalunan, na tagpuan nilang muli ang isa't isa. Kinabukasan, may bagong liwanag sa tahanan ni Daniel. Ang tensyon ay napalitan ng determinasyon. Habang nag-aalmusal si Daniel, ay hindi na ang taong wasak na umuwi kagabi. May bagong apoy sa kanyang mga mata, isang apoy na sinindihan ng pagmamahal ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, tumunog ang doorbell. Isang delivery rider ang nag-abot ng isang malaking brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Ang nakasulat lang ay ang pangalan ni Daniel at ang kanilang address isinulat sa kamay. Sino nga magpapadala niyan? Nagtatakang tanong ni Michelle. Kinuha ni Daniel ang sobre. Magaan ito, ngunit mayroon itong kakaibang bigat. Dinala niya ito sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at maingat na binuksan. Sa loob, walang sulat,
walang paliwanag. Ang laman lang nito ay isang manipis na libro, isang stapled na booklet na may asul na takip. Sa harap nakasulat ang mga salitang tila ordinaryo, ngunit nagpatigil sa kanyang paghinga. First Heritage Bank, Customer Risk Assessment at Enhanced Due Diligence Protocol versions. Dalawa internal yun. Use only. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga salita ay puno ng corporate jargon, ngunit habang binabasa niya isang malamig na kilabot, ang gumapang sa kanyang likuran. Nakita niya ang isang seksyon na may pamagat na unlikely customer profiles. Nakasaad doon na ang mga empleyado ay dapat maging mas mapanuri sa mga deposits or transactions that seem inconsistent with customer presentation. Customer presentation, isang pariralang malabo, walang definisyon, at nagbibigay ng ganap na kapangyarihan sa empleyado na humusga base sa panlabas na anyo. Pero hindi yon ang pinakamatindi. Sa isa pang seksyon, Enhanced Due Diligence Triggers, nakalista ang mga dahilan para sa mas mahigpit na beripikasyon. Kasama rito ang mga transaksyon mula sa mga high-risk postal codes. At sa huling pahina sa Appendix C, nakalista ang mga postal code na yon. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa booklet. Tondo, Caloocan, Payatas, Navotas. Ang mga lugar kung saan nakatira ang milyon-milyong Pilipinong nagsusumikap, mga lugar na itinuturing ng bangko bilang high risk. Ang lugar kung saan siya lumaki. Narito na. Ang patunay. Ang ginawa ni Karen ay hindi lang isang masamang paghuhusga. Hindi ito isang random na pagkakamali. Ito ay isang patakaran. Ang kanyang panghuhusga ay tinuruan. Ang kanyang diskriminasyon ay nakasulat sa isang opisyal na dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang booklet. Ito ay isang silver bullet, isang sandatang kayang sumira, hindi lang sa isang empleyado, kundi sa buong sistema. Isang tao mula sa loob ang nagpadala nito. Isang taong nakita ang nangyayari at nagpasya na hindi na kayang manahimik. Isang whistleblower na isinugal ang lahat para ilabas ang katotohanan. Mabilis niyang tinawagan si Attorney Kiko. Tito, kailangan nating magkita. Ngayon din. Anong nangyari, iho? May hawak na po ako. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pananabik. May hawak na akong granada at handa na akong ihagis ito. Ang pangalawang artikulo ni Elena Martinez ay hindi na isang alon, isa itong tsunami. Ang headline ay matapang at walang takot, nakasulat sa patakaran ang lihim na manual ng diskriminasyon ng First Heritage Bank. Sumabog ito na parang isang napakalaking bomba sa mundo ng pananalapi sa Pilipinas. Ang mga CP mula sa training manual, lalo na ang mga pariralang unlikely customer profiles at ang listahan ng mga high-risk postal codes ay naging viral. Ang kwento ay hindi na tungkol kay Daniel Reyes lamang. Ito ay naging isang pambansang usapin tungkol sa sistematikong pangmamaliit sa mga ordinaryong Pilipino. Ang reaksyon ay mabilis at brutal. Sa pagbubukas ng Philippine Stock Exchange, kinabukasan ang presyo ng stocks ng First Heritage Bank FHB ay bumagsak ng husto. Milyon-milyong piso ang nawala sa halaga nito sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga mamumuhunan ay nagpanik. Ang mga miyembro ng board ay nag-umpisang magturuan. Ang sunog na sinimulan sa social media ay umabot na sa mga boardroom. Ngunit ang mas malaking sunog ay nagaganap sa maliit na opisina ni Attorney Kiko Laurel sa Ermita. Ang telepono sa kanyang opisina ay walang tigil sa pagtunog. Ang kanyang email inbox ay binaha ng daan-daang mensahe. Mga dating kliyente, mga kasalukuyang kliyente, maging mga dating empleyado ng First Heritage Bank, lahat sila ay may kwento. Lahat sila ay biktima. Hindi ko na kinakaya, Daniel, sabi ni Attorney Kiko isang hapon habang nakatingin sa tumpok ng mga bagong folder sa kanyang lamesa.
Ang bawat folder na ito ay isang buhay na sinira ng kanilang sistema. Isang small business owner mula sa Caloocan na tinanggihan ng loan dahil hindi ka panipaniwala ang kanyang business plan. Isang OFW mula sa Navotas na pinaghintay ng 4 na oras para lang ma-verify ang kanyang remittance. Isang guro mula sa Tondo na tinanong kung sigurado ba siyang sa kanya ang perang idinedeposito niya. Ang kaso ni Daniel ay hindi na isang individual na reklamo. Ito ay naging isang class action lawsuit. Laban sa isang tao sila ay malakas. Ngunit laban sa 20-30 boses na nagsasama-sama ang kanilang pader ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Isang gabi na abutan ni Daniel ang kanyang ama, si Mang Carlos, na tahimik na nakaupo sa sala. Hindi ito nanonood ng telebisyon. Sa halip hawak nito ang kanyang cellphone at taimtim na nagbabasa. Nakita ni Daniel sa screen ang isa sa mga artikulo tungkol sa mga biktima ng FHB. Ito ay ang kwento ng isang construction foreman, kapareho niya ng trabaho, na pinagkaitan ng housing loan dahil ang kanyang address ay nasa isang high-risk na lugar. Hindi nagsalita si Daniel. Hinayaan lang niya ang kanyang ama. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang ibinaba ni Mang Carlos ang telepono. Tumingin ito sa kawalan ang kanyang mga mata ay malayo ang narating, na tila binabalikan ang sarili nitong mga karanasan ng pangmamaliit sa loob ng 40 taon. Nang tumayo si Mang Carlos para pumasok sa kanyang kwarto, huminto ito sa tabi ni Daniel. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit tinapik nito ang kanyang balikat, isang tapik na mas mabigat at mas makahulugan kaysa sa anumang salita. "Laban lang, anak," sabi nito sa isang mahinang boses. Laban lang. Iyon lang. Ngunit para kay Daniel, ang mga salitang iyon ay parang isang basbas. Ang huling pader na nakapagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap si Daniel ng isang hindi inaasahang tawag. Si Richard, ang regional VP. "Mr. Reyes." "Daniel," sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay pagod at desperado. "Pakiusap, mag-usap tayo. Kahit saan, kahit kailan. Tayo lang dalawa. Walang mga abogado. Ayusin na natin to." Pumayag si Daniel, ngunit sa kanyang mga termino. Nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng lobby ng isang hindi gaanong kilalang hotel. Isang lugar na neutral at malayo sa mata ng publiko. Si Richard na sumalubong sa kanya ay ibang-iba sa kumpiyansang ehekutibo na una niyang nakita. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. "Daniel, maupo ka," sabi niya. "Diretsahan na to. Anoong kailangan mo para matapos na ito?" "Hustisya." Simpleng sagot ni Daniel. "Hustisya." Inulit ni Richard na parang isang salitang hindi niya naiintindihan. Okay. Pakinggan mo to. Ang bangko. Handa kaming mag-alok ng isang halaga. Isang astronomical na halaga. Hindi na 10 milyon. 50 milyon. 50 milyong piso, Daniel. Cash. Bukas na sa account mo na. Isipin mo ang magagawa niyan para sa pamilya mo. Para kay Aya. Matatapos na ang lahat ng stress na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay iatras ang kaso at lumagda. 50 milyon. Ang halaga ay umalingaw-ngaw sa isip ni Daniel. Sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Sapat na para bilhin ang katahimikan. Ngunit tumingin si Daniel sa desperadong mukha ni Richard at ang nakita niya ay hindi isang alok kundi isang insulto. Isang huling pagtatangka na lagyan ng presyo ang kanyang dignidad. "Mr. Richard." Nagsimula si Daniel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. "Noong una tayong magkita, ang inaalok ninyo ay pera para pagtakpan ang pagkakamali ng isang manager. Ngayon, nag-aalok kayo ng mas malaking pera
para pagtakpan ang kasalanan ng isang buong institusyon. Umiling siya. Hindi na ito tungkol sa akin. Paano ang dating construction foreman na hindi nakakuha ng bahay para sa pamilya niya? Paano ang guro na tinanong kung magnanakaw ba siya? Mabibili rin ba ng pera ninyo ang kanilang katahimikan? Tumayo si Daniel. Ang alok ninyo ay tinatanggihan ko. Ang hustisyang hinahanap ko ay hindi nabibili. Magkita na lang tayo sa korte. Tinalikuran niya si Richard nang hindi na nililingon pa. Habang papalayo narinig niya ang isang malakas na pagbuntong hininga mula sa ehekutibo, ang tunog ng isang taong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Hindi pa nakakalayo si Daniel nang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Kiko ang nasa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Daniel, buksan mo ang TV mo o kahit anong news site. May inanunsyo ang komisyon ng pagbabangko. Mabilis na binuksan ni Daniel ang isang news app sa kanyang telepono. At doon sa naglalakihang mga titik, nabasa niya ang headline na magtatakda ng huling yugto ng kanilang laban. Bangko Sentral nagpatawag ng public hearing ukol sa mga alegasyon ng diskriminasyon laban sa First Heritage Bank. Nakasaad sa anunsyo na dahil sa bigat ng mga akusasyon at sa interes ng publiko, magkakaroon ng isang bukas na pagdinig, isang formal na imbestigasyon kung saan lahat ng sangkot ay kailangang tumestigo sa ilalim ng panunumpa. Ang pagdinig ay live stream sa buong bansa at sa ibaba ng anunsyo nakalista ang mga pangalan ng mga ipinatawag para magbigay ng kanilang testimonya. Miss Karen Villanueva, Mr. Richard Tan. At ang pangunahing nagrereklamo, Mr. Daniel Reyes. Ang digmaan ay hindi na mangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng korte. Ito ay magiging isang pampublikong palabas, isang araw ng paghuhukom kung saan ang buong bansa ang magiging hurado. Ang silid ng pagdinig sa gusali ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay siksikan at mabigat sa tensyon. Ang hangin ay tila pinaghalong amoy ng mamahaling leather kaba at ang mahinang ugong ng mga air conditioning unit na pilit pinapalamig ang init ng sitwasyon. Ang mga kamera ng iba't ibang news outlet ay nakatutok na parang mga firing squad naghihintay sa kanilang mga target. Pumasok si Daniel kasama si Michelle sa kanyang kaliwa at si Attorney Kiko sa kanyang kanan. Sa likuran nila, tahimik na nakasunod si Mang Carlos. Ang kanyang ama ay nakasuot ng luma, ngunit malinis nitong barong. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng hindi matatawarang suporta. Bago sila umupo, inilagay ni Mang Carlos ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Ipinagmamalaki kita, anak. Bulong nito, isang pangungusap na nagbigay kay Daniel ng lakas na higit pa sa anumang legal na estratehiya. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Karen Villanueva. Sa tabi niya ay isang pangkat ng mga abogadong mukhang mamahalin. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang walang emosyon. Si Karen ay namayat, ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang manipis na layer ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay mailap, iniiwasan ang tingin ni Daniel. Ilang upuan ang layo mula sa kanila ay naroon si Richard Tan nakatingin. Sa kawalan ng kanyang muka ay parang isang taong naghihintay sa hatol ng kamatayan. All rise, anunsyo ng isang clerk. Pumasok ang 3 komisyoner na mangunguna sa pagdinig, mga veterano sa industriya na ang mga muka ay hindi mababakasan ng anumang pagkiling. Nagsimula ang pagdinig. Ang unang tinawag para tumestigo ay si Karen. Nanginginig ang mga kamay niyang nanumpa. Sa simula, ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng abogado ng bangko ay tila inensayo at paulit-ulit. Sinusunod ko lang po ang protocol. Para po iyon sa seguridad ng bangko. Standard procedure po iyon para sa ganoong kalaking halaga. Ngunit nang si Attorney Kiko na ang tumayo para magtanong, ang manipis na pader ng kanyang depensa ay nagsimulang gumuho. Miss Villanueva, magalang na tanong ni Attorney Kiko, sinabi ninyo na ang inyong ginawa ay base sa protocol. Maaari niyo bang ituro sa amin sa manual na ito
Nahawak ko ang sarili ninyong training manual kung saang pahina nakasulat na dapat ninyong punitin ang tseke ng isang kliyente. Natahimik si Karen. Wala po. Pero, wala. Okay, sabi ni Attorney Kiko. Ngayon sa pahina 23 ng manual na ito, nakasulat ang unlikely customer profiles na dapat paghinalaan. Base sa inyong experience, ano ang itsura ng isang unlikely na kliyente para sa isang ₱250 milyong tseke? Tumingin si Karen sa kanyang mga abogado. Humihingi ng tulong ngunit wala silang magawa. Lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Hindi ko po masasabi, iba-iba po kasi. Iba-iba. O meron po bang isang partikular na itsura? Diretsong tanong ni Attorney Kiko. Halimbawa, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit. Isang lalaking may daladalang lumang briefcase. Isang lalaking galing sa tondo. Objection, sigaw ng abogado ng bangko. Leading the witness. Sustained, sabi ng presiding commissioner. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanong ay narinig na. Ang lason ay naipasok na sa isipan ng lahat. Itinuloy ni Attorney Kiko ang kanyang atake. Inilabas niya ang mga record mula sa bangko, ipinakita ang mga transaksyon sa parehong araw na yon, mga kliyenteng may itsurang mayaman na nagdeposito ng malalaking halaga ng walang gaanong tanong. Ipinakita niya ang performance evaluation ni Karen kung saan siya ay pinuri para sa kanyang proactive fraud prevention, isang papuri na direktang konektado sa mga reklamo ng diskriminasyon laban sa kanya. Si Karen ay nasukol. Ang kanyang mga sagot ay naging paiba-iba. Ang kanyang mukha ay namumutla. At pagkatapos, inilabas ni Attorney Kiko ang kanyang huling sandata. May I ask the court's permission to play a short audio recording taken from my client's mobile phone on the day of the incident. Pinahintulutan ito ng komisyon. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang boses ni Karen mula sa mga speaker malinaw at hindi maikakaila. Peke ang tsekeng yan. Kasunod nito ang malinaw, malutong na tunog ng papel na pinupunit. 2 beses. Ikaw, sir, ay sumusubok na gumawa ng panloloko. Security. Ilabas ang lalaking yan sa bangko ko. Tatawag ako ng pulis. Ang pag-playback ng kanyang sariling mga salita, ng kanyang sariling galit, ang tila huling tulak na nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng gumuho. Bigla siyang tumayo, ang kanyang upuan ay tumumba sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang halo ng galit, takot at pagkasuklam. Hindi ko yon kasalanan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng panginginig habang itinuturo niya si Richard Tan. Sila ang may kasalanan. Sila ang nagbigay sa amin ng quota. May bonus kami sa bawat high-risk na transaksyon na mapipigilan namin. Pinipilit nila kami. Araw-araw may pressure. Mag-ingat sa mga mukhang kahina-hinala. Sabi nila, protektahan ang bangko. Ang kanyang pag-amin ay isang pagsabog. Ang kanyang mga abogado ay napapikit, alam na tapos na ang laban. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Hindi ako ang kontrabida dito. Humagulgol siya. Biktima lang din ako ng sistema nila. Hindi na siya pinatapos. Dinala siya ng mga gwardiya, papalabas ng silid habang siya ay patuloy na sumisigaw at umiiyak, isang imahe ng isang taong sinira ng sarili niyang ambisyon at ng isang sistemang kanyang pinaglingkuran. Ang silid ay naiwan sa isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng drama, ang lahat ng kasinungalingan ay nawala. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan. Ang presiding commissioner ay tumikhim para makuha muli ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Tinatawagan ang susunod na saksi. Sabi niya, Mr. Richard Tan, please take the stand. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Richard. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod
ay tila nanginginig. Bawat hakbang niya papunta sa witness stand ay tila 1 milya ang layo. Ang susunod na mga salitang lalabas sa kanyang bibig ang magiging huling pako sa kabaong ng First Heritage Bank o isang huling desperadong pagtatangka upang iligtas ito. Umupo si Richard Tan sa witness stand, ang kanyang muka ay kasing puti ng kanyang mamahaling long-sleeved shirt. Ang kumpiyansang dati niyang taglay ay parang isang damit na biglang lumuwag. Ngayon, siya ay mukhang isang taong nalulunod sa sarili niyang suit. Matapos manumpa nagsimula ang pagtatanong ng abogado ng bangko, isang pagtatangka na kontrolin ang pinsalang dulot ng pag-amin ni Karen. Ang mga sagot ni Richard ay maingat at inensayo. Sinubukan niyang ilayo ang head office mula sa issue. Iginiit na si Karen Villanueva ay isang rogue employee na misinterpreted ang training manual. Sinabi niyang ang mga bonus ay para sa excellent performance at hindi para sa profiling. Ang First Heritage Bank ay hindi kailanman kinukonsinti ang diskriminasyon. Mariin niyang sabi, ito ay isang isolated incident. Nang pagkakataon na ni Attorney Kiko na magtanong, hindi siya nagsayang ng oras. Dahan-dahan siyang lumapit sa witness stand. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit mabigat. Mr. Tan, nagsimula siya, ang kanyang boses ay magalang. Kilala ninyo po ba si Miss Karen Villanueva? Opo. Siya ay isa sa aming mga branch manager. Sagot ni Richard. At noong araw ng insidente, paano ninyo siya tinawag, Miss Villanueva? Karen. Karen. Tinawag ko siyang Karen. Nag-aalinlangang sagot ni Richard. Karen. Isang pangalan. Isang pagtawag sa isang taong kilala ninyo, isang empleyado. Sabi ni Attorney Kiko na tila nag-iisip ng malakas. Pagkatapos ay bumaling siya. Ngayon, Mr. Tan, noong pumasok kayo sa bangko at nakita ninyo ang kliyenteng nagrereklamo, ano po ang eksaktong sinabi ninyo? Nagbago ang mukha ni Richard. Alam niya kung saan patungo ang tanong na ito. Sinabi ko po, Mr. Daniel, sir. Huminto si Attorney Kiko. Tumingin siya sa mga komisyoner pagkatapos ay sa mga manonood at sa wakas, bumalik kay Richard. Sir, isang salitang nagpapahiwatig ng paggalang. Isang salitang hindi ginamit ni Miss Villanueva sa kliyenteng ito maliban na lang kung may kasamang pangungutya. Ang tanong ko, Mr. Tan, ay simple lang. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Bakit ninyo siya tinawag na sir? Dahil iyon po ang tamang gawin. Magalang po iyon, sagot ni Richard. Magalang, inulit ni attorney. Kiko, ngunit ang paggalang na iyon ay lumabas lamang pagkatapos ninyong makilala kung sino si Mr. Daniel Reyes, tama po ba? Nakilala ninyo siya bilang ang nagtatag ng Innovate Solutions, isang matagumpay na negosyante. Opo, pero kaya ang paggalang ay ibinigay ninyo sa CEO, hindi sa ordinaryong tao. Putol ni Attorney Kiko. Ang tanong ko, Mr. Tan, kung ang nakita ninyo ay isang estranghero, isang ordinaryong lalaking moreno na may dalang lumang briefcase na hindi ninyo kilala, tatawagin niyo pa rin ba siyang sir nang may parehong paggalang? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanong ay tumagos sa puso ng issue. Ito na ang buod ng lahat. Si Richard ay hindi makasagot. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Ito ay isang pagkumpirma mula sa isang mataas na opisyal ng bangko. Ang paggalang sa kanilang institusyon ay may kondisyon. Ito ay nakadepende sa iyong itsura, sa iyong pangalan, sa iyong estado, sa buhay. Wala na po akong karagdagang tanong, sabi ni Attorney Kiko at bumalik sa kanyang upuan. Ang testimonya ni Richard ay tapos na. Ang depensa ng bangko ay gumuho. Ang komisyon ay tinatawagan si Mr. Daniel Reyes mo. Anunsyo ng presiding commissioner. Tumayo si Daniel. Habang naglalakad siya papunta sa witness stand,
Naramdaman niya ang mga mata ng lahat, ang mga kamera, ang mga abogado, ang kanyang pamilya. Ngunit ang tanging tingin na mahalaga sa kanya ay ang tingin ni Michelle na puno ng pagmamahal at suporta. Umupo siya, nanumpa, at hinarap ang mga komisyoner. Kalmado siya. Handa na siya. Hindi na gaanong nagtanong si Attorney Kiko. Isinalaysay lang ni Daniel ang kanyang kwento sa simple at direktang paraan. Hindi niya ito pinalaking drama. Hinayaan niyang ang mga katotohanan ang magsalita para sa kanilang sarili. Sa huli tinanong siya ng presiding commissioner, isang babaeng may matalas na tingin. Mr. Reyes, matapos ang lahat ng ito, ano po ang hinahangad ninyong mangyari? Ano po ang hustisya para sa inyo? Tumingin si Daniel sa mga komisyoner pagkatapos ay sa kamera na nagbo-broadcast sa buong bansa. Hindi siya tumingin kay Richard o sa mga upuang iniwan ni Karen. Ang kanyang mga salita ay para sa lahat. Ang hustisya po para sa akin ay hindi pera. Panimula niya ang kanyang boses ay matatag. Ang pera ay mababalik, ngunit ang dignidad, kapag ninakaw, ay mahirap nang bawiin. Noong araw na yon pumasok ako sa bangko, hindi lang bilang isang CEO na may dalang malaking tseke. Pumasok ako bilang si Daniel Reyes, isang Pilipino, isang customer. Ngunit hindi yon ang nakita nila. Ang nakita nila ay ang aking damit, ang aking lumang briefcase, ang kulay ng aking balat. At dahil doon ako ay agad na hinusgahan bilang isang manloloko. Huminga siya ng malalim. Nang dumating si Mr. Tan at tinawag akong Sir, hindi po ako nakaramdam ng ginhawa. Nakaramdam po ako ng mas malalim na sakit dahil ang paggalang na yon ay ibinigay sa version ko na kanilang kinilala, ang matagumpay na negosyante. Hindi ito ibinigay sa ordinaryong Daniel na pumasok sa kanilang pinto. At iyon po ang problema. Ang hustisya para sa akin ay ang pagbabago. Ang pagbabagong magtitiyak na ang paggalang ay hindi isang premyo para sa mga mayayaman at kilala. Ang paggalang ay dapat isang bagay na ibinibigay sa lahat mula sa simula. Tumingin siya ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang salitang Sir o Ma'am ay dapat marinig sa unang minuto, hindi sa huli, bilang isang paghingi ng tawad. Ang dignidad ay hindi dapat nangangailangan ng credentials. Ang paggalang ay hindi dapat nangangailangan ng pagkilala. Ang paggalang ay dapat ang default. Pagkatapos ng kanyang mga salita, walang pumalakpak, walang nagsalita. Tanging isang malalim at makahulugang katahimikan ang nanahan sa silid. Sa katahimikang yon, alam ng lahat na tapos na ang laban. Maraming salamat, Mr. Reyes. Sabi ng presiding commissioner, ang kanyang boses ay may bahid ng paggalang na hindi ipinakita sa ibang mga saksi. Ang komisyon ay maglalabas ng aming pinal na desisyon at mga rekomendasyon sa loob ng 1 linggo. This hearing is adjourned. Tumayo si Daniel. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang asawa at ng kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng isang tagumpay na may bahid ng sakit, sila ay buo. Habang papalabas sila ng silid, ang kinabukasan ng First Heritage Bank at ng lahat ng sangkot ay nakabitin sa balanse, naghihintay sa isang hatol, nahuhubog, hindi lang sa kanilang mga buhay, kundi sa kung paano tinitingnan ang bawat Pilipino na pumapasok sa pinto ng isang bangko. 1 buwan ang lumipas. Ang desisyon ng Komisyon ng Pagbabangko ay naging isang lindol na yumanig sa buong industriya ng pananalapi sa bansa. Ang First Heritage Bank ay pinatawan ng pinakamalaking multa sa kasaysayan ng pagbabangko sa Pilipinas, isang halagang sumasalamin hindi lang sa pinsalang idinulot kay Daniel, kundi sa lahat ng mga biktimang naging biktima ng kanilang sistema. Ang mga kahatulan ay hindi natapos sa pera. Si Karen Villanueva ay tuluyang tinanggal sa trabaho at inilagay sa blacklist na nangangahulugang hindi na siya maaaring magtrabaho sa anumang institusyong pampinansyal sa bansa. Si Richard Tan ay tinanggalan ng kanyang mataas na posisyon
at inilipat sa isang non-customer-facing role, isang pagbagsak na katumbas ng isang corporate na kamatayan. Ang training manual ay ipinasunog at ang bangko ay inatasang mag-implement ng isang bagong sistema ng pagsasanay na pangangasiwaan ng isang independent third-party monitor sa loob ng 3 taon. Para kay Daniel at sa iba pang mga biktima, isang malaking compensation fund ang itinatag. Ang natanggap ni Daniel ay hindi kasing laki ng 50 milyong pisong inalok sa kanya para sa kanyang katahimikan, ngunit bawat sentimo nito ay may bigat ng pananagutan at hustisya. Ito ay perang napanalunan, hindi perang ibinayad para sa pagsasawalang kibo. Isang maaraw na hapon nakatayo si Daniel sa harap ng isang grupo ng mga estudyante sa isang universidad sa Maynila. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang napanalunan para magtatag ng isang scholarship fund. Ipinapangalan ko ang scholarship na ito sa aking ama, si Carlos Reyes, sabi ni Daniel sa mga kabataan. Isang tao na nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagyuko para mabuhay, ngunit sa huli ay nagturo rin sa akin ng mas mahalagang aral ang kahalagahan ng pagtindig para sa dignidad. Sa audience, tahimik na nakaupo si Mang Carlos sa tabi ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, hindi ng lungkot, kundi ng sukdulang pagmamalaki. Ang bigat na kanyang pinasan sa buong buhay niya ay tila gumaan na palitan ng isang legasya na hindi na tungkol sa pagyuko, kundi sa pagtayo ng tuwid. Ang relasyon nilang mag-ama, na minsay naging bitak-bitak, ay mas tumibay pa kaysa dati pinagdugtong ng respeto at pag-unawa. Pagkatapos ng seremonya, habang pauwi sila nag-ring ang telepono ni Michelle, isang kaibigan niya ang nasa kabilang linya. Nakita ko siya, sabi ng kaibigan. Si Eric, nandito siya sa restaurant kung nasaan kami ngayon. Mukhang miserable. Tumingin si Michelle kay Daniel. Gusto mo bang daanan? Umiling si Daniel. Huwag na. Tapos na yon. Sa isip niya ang pagkikita nila sa coffee shop ang nagsilbing libingan ng kanilang pagkakaibigan. Ang pagpapatawad ay isang bagay na maaari niyang ibigay sa hinaharap, ngunit ang pagbabalik sa dati ay imposible na. Ang ilang lamat ay hindi na kailanman mabubuo. Makalipas ang ilang linggo, isang ordinaryong araw, pumasok si Daniel sa isang ibang bangko para magdeposito. Ito ay isang bagong kontrata para sa kanyang bagong sinisimulang consulting firm. Ang teller, isang batang babae na mukhang bago pa lang sa trabaho, ay ngumiti sa kanya. Good morning, sir. Bati nito. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sir, ang salita ay dumating ng walang kahirap-hirap, natural at mula sa simula. Hindi ito nangailangan ng pagkilala. Hindi ito nangailangan ng credentials. Ito ay default. Ngumiti si Daniel, isang totoong nangiti. Magdedeposito lang sana, ma'am. Ang transaksyon ay natapos sa loob ng 5 minuto. Walang dagdag na tanong. Walang kahina-hinalang tingin. Isang simpleng serbisyo na may kasamang respeto. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya na hindi lang pera ang kanyang idineposito. Idineposito niya ang kanyang tiwala sa isang sistemang pinaglaban niyang baguhin. Ang huling eksena ay hindi naganap sa isang boardroom o sa isang korte. Ito ay naganap sa isang dalampasigan sa Batangas kung saan dinala ni Daniel ang kanyang pamilya para sa isang matagal nang ipinangakong bakasyon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, naglalakad silang tatlo. Sa buhanginan si Daniel, si Michelle at si Aya. Hinahabol ni Aya ang mga alon, ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Michelle. Sa tingin mo, sulit ba ang lahat? Tanong ni Michelle habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Tumingin si Daniel sa kanyang anak na masayang naglalaro, walang kamalay-malay sa digmaang ipinanalo para sa kanya. Tumingin siya sa papalubog na araw na nag-iiwan ng kulay kahel at rosas
na mga guhit sa kalangitan. Hindi na siya ang CEO ng isang malaking kumpanya, ngunit mas mayaman siya ngayon. Mayaman sa pagmamahal, mayaman sa dignidad, mayaman sa kapayapaan ng loob. Oo, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sulit ang bawat segundo, dahil ang laban ay hindi lang para sa isang pinunit na tseke. Ito ay para sa bawat construction foreman na nangarap ng sariling bahay. Ito ay para sa bawat gurong nag-iipon para sa kanyang pamilya. Ito ay para sa bawat Pilipinong nangarap na tratuhin ng may paggalang. Tumingin siya sa abot-tanaw kung saan ang araw ay tuluyan nang nagbibigay daan sa pag-asa ng isang bagong umaga. Isang bagong simula.